What's up mga kaibigan? Grabe. Meron tayong isang client mga kaibigan. Dinala niya ang laptop niya dito mga 1 month ago. Isang lumang laptop na Presario HP Compact pa mga kaibigan. 2010 release, no? Presario CQ42. So ang issue ng laptop niya noon mga kaibigan is turning on and off, no display. And upon checking ko, LCD problem, isa pa overheating problem mga kaibigan. Isa pa, hard drive problem, LCD. Grabe mga kaibigan. Tinanong ko si client kung gusto pa niyang ipabuhay. Meron daw sentimental value ang laptop na ito sa kanya mga kaibigan. Yes, this is HP Compact Presario CQ42. So ang ginawa natin dito mga kaibigan, meron din akong previous video nito kung saan inayos muna natin, no? Yung on-off error niya at saka yung LCD, no? Okay. So ang gastos ni client dito mga kaibigan, sumahin natin, no? Well-oriented naman si client sa presyohan natin, mga kaibigan, no? LCD pa lang talagang libo na ang kakailanganin natin diyan. So ang ginawa natin dito mga kaibigan, inayos natin, lininisan natin yung kanyang motherboard. Deep cleaning yung ginawa natin, nag-apply din tayo ng thermal paste, no? Sa kanyang heatsink, naglagay din tayo ng thermal pads. Okay. Isa pa mga kaibigan, LCD. Pinalitan din natin yung LCD nito. Naayos natin yung kanyang overheating issue. Kasi nga, kusa siyang namamatay noon mga kaibigan. Mag-on, then biglang mag-off. Na-check ko rin sa ating external monitor na may problema sa kanyang LCD. Okay, isa na yan, LCD. Na-repair na rin natin yung kanyang overheating problem, no? Nag-upgrade ito ng Ramsta SSD 128GB kasi may problema rin sa kanyang drive. Yung drive niya, so far, pwede pa namang gamitin kahit papano. Meron nga lang bad sector pero okay na okay pa tong pag-save ng mga files. Pinormat na lang natin. Nilagay din natin sa isang enclosure. Pinalitan na rin natin yung kanyang battery mga kaibigan. Yun. So ito yung spare na pinagpalitan natin. And binilhan rin natin siya ng kanyang cooling pad pang support lang sa overheating problem. Yun. So 5 fans to, high speed fans, adjustable. Na meron din siyang digital monitor dito kung saan pwede nating makita kung gaano kalakas yung fan. Okay. So ngayon, try natin siyang i-open. This is a 2010 release mga kaibigan, ha. Gustong buhayin ni client kahit magkano daw. Okay. Try natin i-open. Adjustable din yun. Yan. Enter. So ang nilagay ko dito, super light version ng Windows 10. Yung updated mga kaibigan, ha. Yan. Kasi mababa yung specs nito mga kaibigan, eh. Gagapang at gagapang sa regular Windows 10. In-upgrade ko rin pala ang RAM nito mga kaibigan for free na para kay client. Ayan. So overall to mga kaibigan, ang labor ko dito na kinuha ko, deep cleaning, repair, at sa installation na rin ng mga pyesa, umabot lang siya ng 2,000 pesos. Sa LCD naman mga kaibigan, 4,000 pesos, that's 6,000 pesos. Aware si client mga kaibigan. Iilan na lang kasi yung makikita natin or makukuha natin via online. Puro online na yung pinag-orderan natin mga kaibigan. Okay? SSD mga kaibigan, ang ano ko dito, syempre pinatungan lang din natin ng konti yung kanyang presyo. Sa 2,000 pesos nandun na lahat yung overall service natin mga kaibigan. Alam kong mura pa yon. Yes, mura pa yon mga kaibigan. So dito sa SSD, sabihin na lang natin mga 800 pesos to. Okay, 4,000, 2,000, 800, that is 6,800 pesos already. HDD enclosure, ang benta ko dito sa kanya 200 pesos, that is 7,000 na in total.
Battery. Isa pa dito sa battery mga kaibigan. This is 1,000 pesos. Battery. That's 8,000 pesos. Isa pa. Pang last natin, cooling pad mga kaibigan. This is 800 pesos. So ang overall na magagastos ni client dito, or nagastos niya mga kaibigan, is 8,800 pesos. Pinili yun ni client mga kaibigan. Sinabihan din natin siya na may kalumaan na yung unit, pero iba kasi kapag ka merong sentimental value yung isang bagay sa'yo. And sabi ni client, sige lang. And binigyan niya rin tayo ng oras para maghanap ng mga piyesa kasi hirap tayo sa paghahanap eh. Pero ngayon, working good, buhay na buhay ang unit. Siyempre, bago natin tinawagan si client na okay na ang kanyang unit, mga ilang araw munang tumambay dito sa shop mga kaibigan, bago natin sinabi sa kanya na okay na talaga ang unit. Pinapili natin siya and go for it. So binigay din natin yung best natin. And so far, upon testing natin, mga 2 araw, okay na okay itong unit. After all, paggagamitan lang din ng client para sa kanyang anak, no? Pang MS Office. So okay na siya. Ay, ganoon talaga kapag gusto ng isang client and sa tingin niya merong value, pag may sentimental value sa'yo ang isang bagay, ibubuhos mo din talaga lahat, no, para mabuhay lang. Okay, hanggang dito lang muna. Flex ko lang. 2010 model Presario CQ42. Hiwa-hiwalay kasi yung video ko patungkol dito mga kaibigan. Pero ito na, restored na.